At dahil bagong taon ngayon mga kapatid, simulan po natin ang panibagong expository series natin on the book of Ephesians. Pag sinabi ho nating expository message, ibig sabihin isa-isa pong ipinapaliwanag ang bawat talata. Sabi mo sa katabi mo, bawat talata. Na po, hindi ho tayo tatalon-talon ng pagpapaliwanag. Bawat talata po ay pinapaliwanag. Ang Ephesians po mga kapatid ay mayroon pong ilang verses? 155. Sabi mo sa katabi mo, maiksi lang pala. Sabi mo sa katabi mo, mga 6 na buwan lang. Yes po mga kapatid, 6 na buwan po nating pag-uusapan ang 155 verses niyan. Kasi sa tulong po ng Panginoon, pag-aaralan po natin ang bawat isang talata, batay po sa grammar, batay po sa context, batay po sa historical setting. Kaya po, mas mauunawaan ng mga tagapakinig ang intended message ng sumulat. In this case, on the book of Ephesians, si Pablo. Maiingatan din po kami na mga preacher, kami po na mga teacher sa pag-iimbento ng sarili naming topic. Malay nyo, halimbawa, ang paborito kong topic, puro pera. O di buong taon to puro pera pong pag-uusapan natin. Tapos sasabihin niya na after 3 months, si pastor mukhang pera. Kahit na anong talata, puro pera ang pinag-usapan. Hindi ho mga kapatid, dahil dadaanan po natin, maiingatan po kaming mga preacher at teacher sa pag-iimbento ng sarili naming topic. Dahil ang mga pinag-aaralang talata, ang magpapaliwanag na rin sa kanilang mga sarili. Amen mga kapatid? So, salamat po sa tatlo. Na amen. Amen po mga kapatid? Ayan. May 6 chapters po ang book of Ephesians at makikita po natin ang malinaw na pagkakalatag ng aklat dahil nahati po ang 6 chapters sa 2 grupo ng chapters. Okay? So makikita po natin mga kapatid na ang Ephesians chapter 1 verse 3 ay tungkol sa doctrine. Sabihin nga natin doctrine. Pag sinabi natin doctrine, sa Tagalog yan, aral. Okay? Tapos, yung Ephesians chapter 4 verse 6 ay tungkol naman sa duty. Ano po yung duty? Yan naman po yung pagsasapamuhay. So maganda, matanggap mo muna yung aral bago mo marinig yung pagsasapamuhay. Kasi mahirap pong magsapamuhay nang hindi mo naman alam kung ano ang aral. Amen mga kapatid? So magandang malaman mo muna kung ano po yung doktrina, kung ano po yung aral. Ibang paraan ng pagsasabi, ang Ephesians chapter 1 verse 3 ay tungkol po sa root o ugat. Yan po yung doctrine. Diyan nagmumula yung lahat. Samantalang Ephesians chapter 4 verse 6 naman ay tungkol sa the fruit, yung bunga. Ano na una? Ugat o bunga? Ugat muna. So diyan muna tayo sa doctrine, sa Ephesians chapter 1 verse 3. Tapos saka po tayo mamumunga pag nalaman na po natin kung ano po yung mga dapat na aral na ating dapat ipamuhay. Maliwanag po ba mga kapatid? Amen. Salamat po. Sa Ephesians chapter 1 verse 3, makikita po natin yung spiritual wealth. Yung yaman po natin kay Kristo spiritually. Kaya nga po, pansinin nyo, umpisa pa lamang, verse 3 pa lamang ng chapter 1 ng Ephesians, binabanggit na po kung gaano ka spiritually wealthy. Sabi doon, praise be to the God and Father of our Lord Jesus Christ, who has blessed us. Blessed ka ba? Yes. Tapos na? Yes. O ibe-bless pa lang? Huwag ko kayo tumingin sa mukha ko, doon ho. Tapos na? Ibig sabihin sabi mo sa katabi mo, blessed ka na. Mayaman ka na spiritually. Amen? Sabi doon, who has blessed us in the heavenly realms with every spiritual blessing in Christ. Ephesians chapter 1, 1-3. Pero pagdating naman sa Ephesians chapter 4 verse 1, ayun naman po. I therefore, the prisoner of the Lord, tingnan niyo po, may therefore. Bakit po may therefore? Kasi diniscuss na po sa 1-3 yung inyong spiritual wealth, kung gaano ka nakayaman. Ngayon, sabi ngayon, I therefore, the prisoner of the Lord, appeal to and beg you to what? To walk. Papamuhay mo na? Yes, kasi nga, yung 4-6 tungkol po sa pagsasapamuhay. Tungkol po sa duty. Kaya nga po, yung natutunan mo na sa 1-3 ay siya mo namang ipapamuhay dito sa 4-6. Kaya sabi po doon, to walk, to lead a life worthy of the divine calling to which you have been called. With what? Behavior
That is a credit to the summons to God's service. Ano ho? Kaya po ang 1 to 3 ay tungkol sa Christian blessings, ang 4 to 6 naman po ay tungkol sa Christian behavior. Okay? I-bless ka muna ni Lord, tapos inaasahan niya ang behavior na ipapamuhay mo dahil blinis ka na niya. Ako po natin mga kapatid. At doon sa dalawang yun mga kapatid, kailangan po natin ng biyaya. Kaya sabihin mo sa katabi mo, grace to you. Kaya mamaya magiging title natin, Grace to Each One. Kailangan po natin ng biyaya ng Diyos. Ang 1 to 3 ay tungkol po sa the position of the believer. Ang 4 to 6 ay tungkol po sa the practice of the believer. Ang 1 to 3 ay tungkol sa God sees us in Christ. Tinitingnan tayo ng Diyos sa pamamagitan ng pagtingin niya kay Kristo. Ang 4 to 6 naman is the world sees Christ in us. Nakikita ng mundo si Kristo sa pamamagitan natin. Ba't nakikita? Kasi namumuhay ka na. Nakuha po natin mga kapatid. Ang 1 to 3 mga kapatid ay tungkol sa revelation, kapahayagan. Ang 4 to 6 ay tungkol sa responsibility. Ang 1 to 3 ay tungkol sa the finished work of Christ. Ang 4 to 6 ay tungkol sa the faithful walk of the Christian. Ang 1 to 3 ay tungkol sa the work of Christ in us. Ang 4 to 6 ay tungkol po sa work of Christ through us. May ginawa muna si Kristo sa atin, in us, tapos may ginagawa siya sa pamamagitan natin. Pag nagbe-behave ka na. Tama po mga kapatid? And so pag-usapan po natin ngayon, ang una nating mensahe, pinamagatan natin, grace to each one. Sabi mo sa katabi mo, grace to you. Grace to you. At ang tatalakayin po natin ngayon mga kapatid, maiksi lang, 2 verses lang, pero 6 pages. Ephesians chapter 1 verses 1 and 2. Basahin po natin. Paul, an apostle of Christ Jesus by the will of God, to God's holy people in Ephesus, the faithful in Christ Jesus, grace and peace to you from God our Father and the Lord Jesus Christ. Ilan pong talata mga kapatid? 2 lang. Pag-usapan po natin ang 3 detalye. No? From these 2 verses, marireveal po sa atin ang 3 detalye. Una, sabihin nga natin una, Roman numeral number 1, the bold apostle / author. Pag-usapan po muna natin yung bold apostle and / author. Doon po sa verse 1a, sabi po doon, Paul, an apostle. Sino po si Pablo mga kapatid? An apostle of Christ Jesus by the will of God. So, ang author po ng Ephesians ay si Paul. Siya po ang sumulat ng liham na ito para sa mga taga-Efeso. Now, may 2 pong pangalan si Paul mga kapatid. Bilang isang Hudyo, ginamit po niya ang kanyang Hebrew name na Saul. Ngunit bilang isang apostol sa mga Hentil, ginamit naman po niya ang kanyang Roman name na Paul. Makikita po natin to sa Romans o sa Acts chapter 13 verse 9. Now, bilang si Saul, he was a Pharisee of Pharisees. Ibig sabihin, pag sinabing Pharisee of Pharisees, siya yung pinakamagaling na Pariseo. He was a Pharisee of Pharisees. Pinakamahusay na Pariseo, pero he was a persecutor of the church. Matindi po ang kanyang pag-uusig sa iglesia. Ngunit matapos po na ma-encounter niya si Jesus on the road to Damascus, naging apostol po siya ng biyaya and the author of most of the New Testament. Ang New Testament po mga kapatid ay binubuo ng ilang aklat. Meron po bang nakakaalala? 27. Para po madali, ilang letters po yung new? Ilan no? May kausap po ba ako? 3. Oh, ilang letters po yung testament? 9. 3 times 9. 27 ang books ng New Testament. Okay? Tapos may nagtatanong, sa isa kinaupuan nila, ilan naman kaya ang Old Testament? O di para madali rin, ilang letters po yung Old? 3. Ilang letters yung Testament?
9. Pagsamahin mo na lang yon, 39. So alam na po natin mga kapatid. So ilang letters po ang Old Testament? 39. Ang New Testament, 27. Kaya po there are 66 books of the Bible sa loob po ng Biblia. Ano po? At sa 27 na aklat po ng New Testament, 13 po doon ang isinulat ni Pablo. 14 pa nga kung isasama ang aklat ng Hebrews, kaya lang pinagdidebatihan po nila sapagkat meron po mga nagsasabi, hindi naman si Pablo nagsulat ng aklat ng Hebrews. So para tiyak po mga kapatid, yung pinangalanan lang ni Pablo, 13 books. Bakit po mga kapatid? Sapagkat tinawag po siya na author. Tinawag po siyang maging apostol. Sabi po mga kapatid, doon sa Ephesians chapter 3 verse 1, nung isinulat po ni Pablo to, siya po ay isang preso. For this reason, I, Paul, the prisoner of Christ Jesus, for the sake of you, Gentiles. So ang liham po ito mga kapatid ng Ephesians ay isa po sa 4 na liham sa New Testament na isinulat po ni Pablo habang siya po ay nakakulong. Ano-ano pa po yung 3? Colossians. Yung isa, Philippians, na ang tema po ay joy. Pero nyo nakakulong na, nagsulat pa siyang aklat na ang tema ay joy. That is the theme of the book of Philippians. Tapos, Philemon. So ang tawag po sa 4 na ito na isulat ni Pablo habang siya po ay nakakulong, prison letters. Paul's prison letters. No? So, pag-isipan po natin yun. Bilhin mo nakakulong na nga po siya, nakapagsulat pa siya. Now, hindi po ibig sabihin mga kapatid na ikaw ay nakakulong, hindi ka na magagamit ng Diyos. Amen? Hindi po ibig sabihin mga kapatid na ikaw ay nakakulong, gagawin mo ng excuse ito upang hindi makapamunga. Nakakulong po si Pablo mga kapatid, and yet he was able to write 4 letters inside the prison. Kung saan napaka-uncomfortable, kung saan may gutom, kung saan may dilim. Nakapagsulat po siya doon mga kapatid, at yung mga naisulat niya ay para sa ikatatatag ng ibang Kristiyano. Kasama ka. Dahil nakikibasa tayo ngayon. Amen mga kapatid? Kaya sabi mo sa katabi mo, okay lang kung nakakulong ka ngayon. Pwede ka pa ring mamunga. Amen? Nakakulong ka ba mga kapatid? Hindi sa physical prison, pero nakakulong ka sa katandaan. Baka yung iba ginagamit na, hindi na ako makapunta sa church, masakit na ang tuhod ko eh. Hindi na ako makapag-evangelize kasi matanda na ako eh. Dati nag-evangelize ako pero ngayon matanda na ako. Nakakulong na ngayon ako sa katandaan. Pwede na akong mag-excuse. Alam mo ba kapatid na kahit hindi ka makapag-evangelize at hindi ka makalabas, hindi ka makapag-Bible study at nandun ka sa loob ng kwarto mo, you can still be used by God by praying. Amen, Amen mga kapatid? So pwede po ba tayong maging kagamit-gamit? Sige, palakpakan po natin si Lord. Nakakulong ka ba ngayon dahil may sakit ka? May karamdaman ka? No? Hindi yan manghabang buhay. Ikaw ay makakawala sa iyong pagkakakulong. Nakakulong ka ba ngayon, kapatid? Dahil ikaw ay walang trabaho? Kaya pag may offering dito, umaalis ka, nagsi-CR ka? Nahihiya ka? No? Wala naman ako mai-offer. Hindi naman po ibig sabihin mga kapatid na may offering dito ay pera lang po yung pwede nating i-offer. May sibuyas ka ba? Bigyan mo na sibuyas si na Brother Carlito. Sila po yung nag-aalaga dito sa ating church. Pwede tayong mag-offer kahit wala namang dalang pananalapi. Amen mga kapatid? Pwede kang magamit ng Panginoon kahit na iniisip mo, nakakulong ka. You can still be a blessing kasi si Paul became a blessing mga kapatid even though he was imprisoned. Nakapagsulat po siya ng 4 na liham. Ang liham na ito ay inihatid sa mga taga-Efeso ng mabuting kaibigan ni Pablo na si Tychicus, Ephesians chapter 6 verse 21. I want you to know how I am getting along and what I am doing. This is why I am sending Tychicus to you. So may nagdala ng liham. He is a dear friend as well as a faithful servant of the Lord, and he will tell you how I am doing and he will cheer you up. Ganda, no? Ang ganda na yung mga pinaghahabilinan mo ng mga habilin ay talaga namang magandang balita yung dala. Naghabilin ka sa isang tao, biglang pagdating doon sa babalitaan sana, sabihin, naku, nagkakagulo na sila roon. Hindi po, ang ganda po ng binalita ni Tychicus. He will tell you how I am doing and he will cheer you up.
Ayon sa ating verse, Paul was an apostle of Christ Jesus by the will of God. Sabi ng verse, Paul, an apostle of Christ Jesus by the will of God. Sabihin nga natin, by the will of God. Ibig sabihin mga kapatid, ideya po ng Diyos at hindi po ng tao na gawing apostol si Pablo. Hindi po niya ito binili. Kasi sa panahon po natin ngayon, nabibili na po yung mga title. No? Dumadami po yung mga may title. Tapos pag tinanong mo, meron ba talagang inaalagaan ito? Wala naman pala siyang church, pero tawag sa kanya ay pastor. Hindi naman siya nag-aalaga ng mga ibang pastor, tawag sa kanya bishop. Ano po? Yun, yung mga totoong pastor, salamat sa inyo. Yung mga totoong bishop, salamat po sa inyo. Purihin ng Diyos sa mga buhay ninyo. Pero, ang mga titles po mga kapatid, hindi po yan hinihingi. Hindi po yan nabebenta ng 5 per title. Ang tumawag po kay Pablo, mga kapatid, na apostol, si God. He was an apostle by the will of God. The word apostle, mga kapatid, is the Greek word apostolos, na ang ibig sabihin po ay a messenger, envoy, a delegate, one commissioned by another to represent him in some way. Especially a man sent out by Jesus Christ himself to preach the gospel. Yun ang trabaho po ni Apostol Pablo. So sa paglilingkod bilang isang apostol, tinawag po ng Diyos si Pablo. Yung ibang talata natin, Galatians 1:15-16, 2:9, Ephesians chapter 3, verse 8. Nandyan po yung mga katotohanan tungkol po sa pagkatawag ng Diyos kay Pablo bilang apostol. Ipinahayag po ni Jesus kay Pablo ang intensyon niyang gawin siyang apostol. Saan? On the road to Damascus. Sabi ng Acts chapter 26:17-18, I will rescue you from your own people and from the Gentiles, and I am sending you to them. Ayun na yung pagkatawag ni Paul. Si Jesus nagsasalita niya. Now, pansinin po natin yung mga susunod sa verse 18, kasi yung nangyari po, yung mangyayari sa ministry ni Paul, yun din po ang nangyari sa iyo. Nung ikaw ay makakilala kay Kristo. Okay? Ano po sabi sa verse 18? To open their eyes. Di ho ba mga kapatid, dati bulag tayo? Tama mga kapatid? Di ho ba dati kung kani-kanino po tayo nananalangin? Di ba pag Pasko, nung bata pa tayo, di ba umaasa tayo kay Santa Claus? No? Pero nung nakakilala na tayo kay Kristo, nabuksan na ang ating mga mata. To open their eyes. Ano pa? And turn them from darkness to light. Di ho ba mga kapatid, dati tayo po ay nasa dilim? Kaya nga po sabi ng Ephesians chapter 5 verse 8, we are children of what? Darkness. Pero ngayon, children of light na ho tayo. Di ho ba dati mga kapatid, nagtatago tayo pag nagkakasala tayo mga kapatid? Hindi natin ipinangangalat. Tayo po ay nagpaplano ng mga buktot at masama sa sikreto. Bakit? Because we were in darkness. Pero sabi po doon, to turn them from darkness to light. Sabi mo sa katabi mo, nakakasilaw ka naman. You are now in the light. Amen mga kapatid? Ano pa po sabi doon? And from the power of Satan to God. Di ho ba dati ang ating bossing ay si Satanas? Amen mga kapatid? Pero ngayon, nagkaroon na po ng change ng management. We are now under new management. And now we are not under Satan. We are under God. Ang may kapangyarihan na po ng buhay natin ay ang Diyos. Sabi doon, so that they may receive forgiveness of sins. Di ho ba tagdag tayo ng kasalanan dati? Pero ang sabi po ng Ephesians chapter 1 verse 7, tayo po ngayon ay pinatawad na dahil sa dugo ni Kristo. Kaya ikaw at ako mga kapatid, nag-enjoy na po tayo ng total forgiveness. At hindi na po ito mabubura. Once na pinatawad na po tayo sa ating mga kasalanan, past, present, and future, we are a totally forgiven person. Hallelujah. And sabi doon, and a place among those who are sanctified by faith in me. Right now, sanctified po tayo. Ibig sabihin, we have been set apart. No? Kaya nga po, manghang-mangha po si Pablo, na bagamat siya po ay pinakamalupit na mang-uusig ng iglesia, tinawag po siya ng Diyos para ipangaral si Kristo. Ephesians chapter 3 verse 8 says, to me, though I am the very least, siya daw ang pinakamababa sa lahat ng mga santo. Po, sa lahat, mamaya pag-uusapan po natin ano naman yung santong yan.
Pinakamababa sa lahat po ng mga anak ng Diyos. This grace was granted. Sabihin nga natin, this grace was granted. Kaya ang title po ng series natin, Grace to Each One. Kaya ang title ng message natin ngayon, Grace to You, Grace to Each One. Bakit? Because this grace was granted and graciously entrusted to proclaim to the Gentiles the unending, boundless, fathomless, incalculable, and exhaustless riches of Christ. Wealth which no human being could ever or could have searched out. Kaya nga po, we are graced. At dahil alam po niyang sa biyaya ng Diyos ay kinahabagan siya at tinawag, wala pong nakapigil kay Pablo na maglingkod. Kaya nga po natin sinasabing sa Roman numeral number 1, we are talking about the bold apostle. The bold author. Because he knew that he was called by God, by the will of God. Wala akong nakapigil sa kanya kahit po kamatayan pa. He became a bold apostle. Ano pong talata natin dyan? Acts 14:19-20. Nangangaral po si Pablo, tapos sabi po doon, but Jews came from Antioch and Iconium, and having persuaded the crowds, they stoned Paul. Ano ginawa nila kay Pablo, mga kapatid? Binato. No? Okay lang sana kung ang binato sa'yo, ibuhangin. O kaya yung maliliit na graba, pero masakit pa rin yun kapag ibinala sa tirador. Etyak-tatyak ang ibinato po kay Pablo, yung medyo malalaki. They stoned Paul and dragged him out of the city. Why did they drag him? Kasi baka hinimatay na. Supposing that he was dead. Biruin mo, ikaw ba naman ang batuhin? Di talagang either na ikaw ay mamatay o mahimatay muna bago mamatay. But, sabihin natin but, verse 20. When the disciples gathered about him, what did Paul do? He rose up and ran away. Yun po ba sabi, mga kapatid? He rose up and reported to TV Patrol. Yun po ba sabi, mga kapatid? Hindi, mga kapatid. Sabi doon, he rose up. And biruin nyo, he entered the city. Nangangaral siya sa syudad, binato po siya, tapos inilabas po siya, he was dragged, tapos nung tumayo uli siya at pumasok ulit doon sa syudad. Anong tawag dyan, mga kapatid? Takot o bold? Bold, mga kapatid. Alam niyo ba si Pablo ay bald? Ayon po sa history, si Pablo po ay bald. So he was a bold bald. He was a bold bald apostle. You see, mga kapatid, kapag alam mong tinawag ka ng Diyos at kung sino ang may-ari sa iyo. Ang sabi po ng talata natin, Paul, an apostle of Christ Jesus. Alam niyo po yung of Christ Jesus, yung pong of doon, mga kapatid, yan po ay preposition of possession. Whose is that? Oh, that is of this church. Ang may-ari niyang, garahing yan, is this church. Kaya nga po nung sabihin ni Pablo, Paul, an apostle of Christ Jesus. Sino may-ari sa kanya? Si Jesus. You see, pag alam mo kung sino ang may-ari sa iyo, at kung sino ang tumawag sa iyo, that you were called by the will of God, titindigan mo kahit may hadlang. Titindigan mo kahit may pagsubok. Amen, mga kapatid? Hindi ka mapipigilan ng kahit na ano. Why? Because the will of God will make you bold. Hallelujah. Sige mas sabi mo, you are of Christ Jesus. You are not of this world. Amen? You are not of your negosyo. You are not of your bank account. You are not of your education. Hindi yung edukasyon mo may-ari sa'yo. Ang may-ari sa'yo ay si Kristo Jesus. Hallelujah! And dapat makita po natin yun, mga kapatid, para paggising natin ting umaga, alam mo kagad kung kanino ka. Amen, mga kapatid? Kasi di po ba paggising natin ting umaga, parang lumalabas ang may-ari sa atin yung cellphone natin? Hindi ka pa nagmumumog eh. Yung cellphone mo na hawak mo. So parang lumalabas, you are of your cellphone. Ang nagpapatakbo ng buhay mo, yung cellphone mo. Yung kaliwa mo maiksi, yung kanan mo mahaba kasi nandun yung cellphone. Pastor, kaliwete ako. Therefore, yung kaliwa mo ang mahaba.
Amen mga kapatid? Kasi nga po, paggising po natin, pinapatakbo tayo ng mundong ito. Ano na kaya? Nakailang likes na kaya ako? Nakailang puso kaya ako? Nakailang comment kaya? Nadagdagan kaya yung subscriber ko? Etcetera, etcetera. Tapos pagkawala, nalulungkot po tayo. Why? Pinapakita po nito kung sino yung may-ari sa atin. What if paggising mo, pagmulat mo pa lang, bago ka po bumangon, sabi mo kagad, thank you Lord. Salamat po, I am of you. Ikaw ang may-ari sa akin dahil doon ikaw din may-ari ng araw na ito. Ikaw po, Panginoon, magpapatakbo ng buhay ko sa pangalan. Bili mo, nagpe-pray ka na pagising mo pa lang. And inihahabilin mo na sa Panginoon yung iyong buhay, yung iyong relationships, kung mag-estudyante ka, yung pag-aaral mo. Di ang sarap ng mga kapatid, pagbangon mo, kahit mabaho pa hininga mo, mabango na. Amen mga kapatid, dahil sa presensya ng Panginoon. Kaya nga mga kapatid, napakahalaga, we have to know that we are of Christ Jesus. 1989 po mga kapatid, nung ako po ay tawagin ng Panginoon, nagpaalam po kay na Papa. Tapos 1919, na-ordain po ako as pastor. Nakakatakot pong umuo kay Lord. Bakit? Sapagkat ang iniisip-isip mo na, teka, pwede kong pagkakitaan yung pinag-aralan ko. Tapos susugal ako ngayon dito sa pagpapastor na hindi ko alam kung ano ang aking magiging buhay. 1990. Pero hindi po ako makakahindi sa Panginoon sapagkat kinausap niya po ako doon sa Loyola Memorial Park. At gamit po yung Biblia ko noon mga kapatid na NIV Bible na binili ko lang sa UN Avenue ng 48 pesos. Nandoon po nakasulat yung lahat ng mga talata, bunga ng pag-uusap namin kay Lord, bagay na hindi na po ako makakahindi sa Kanya. At maging yung mga pangako niya. At isang tatak na tatak po sa akin mga kapatid ay yung sinabi niya sa aklat ng Pedro na ang mundong ito ay gugunawin din naman ng Panginoon pumagitan po ng apoy at asupre. Kung kaya't lahat ng nakatayo ay magugunaw. Engineer ang pinag-aralan ko, mga kapatid. So, parang sinasabi ko, Lord, ibig sabihin, mga kapatid, ibig sabihin, Lord, yung lahat ng itatayo ko, gugunawin mo rin naman pala. Magugunaw din lang naman pala lahat. What if kung magpapastor ako at ang ititindig ko, Panginoon, ay yung mga spiritual na katatagan at pananampalataya ng mga tao. Ang bunga po nun, mga kapatid, ay hindi lang 30 years. Ang bunga po nun ay eternal life. And so, kahit na medyo natatakot po ako noon 1990, tapos, hindi pa rin pumapayag si Papa at si Mama noon. Tapos, lalo na yung girlfriend ko noon, ayaw ding pumayag. Kasi nalaman po niya, pupunta po ako sa Batangas. Baka makakita raw po ako ng magandang Batanggenya. And so, mga kapatid, ayaw pa po hanggang sa inayos po ng Panginoon. At nung isinaayos na po ng Panginoon, ako po ay pumalaot na. Kasama po si Mahal, si Sister Ria. And lumipas na po ng ilang taon, 1990 po yun, 2025 na ngayon, so 35 years sa biyaya po ng Panginoon, nakatindig pa rin po kami. Sabi ng mga iba, naku, yan ang napangasawa mo yan, naku, pastor yan, anong papakain sa'yo niyan? Salamat po sa Diyos, mga kapatid, sapagkat ang boss natin ay yung nandoon sa langit. Siya po ang nagpapakain sa atin. Amen, mga kapatid? Kaya huwag kang matakot, no, kapag tinawag ka ng Diyos. Because you know that you are of Christ Jesus. Noong 2017, mga kapatid, alam po natin, nagsimula po tayo mixture, pero noong 2016, in fact, 2010 pa lang, kinakausap na po ako ng Panginoon patungkol po sa mensahe ng biyaya. Pero lumakas lang po yung loob ko noong 2016 na, tapos hanggang noong 2017, nagladlad na po tayo. At sinabi na po natin na tayo po ay nananampalataya kay Kristo sa minsanang tinapos na gawa ni Kristo doon sa krus at muling pagkabuhay. Meron pong mga kasama sa ating church na biglang nagsipagtalikod at nagtanong po sila sa dalawang matandang pastor ng samahan ng UEBC, United Elders of Batangas City. Nagtanong po sila doon, sabi, Pastor, totoo po ba sinasabi? Pastora, totoo po ba sinasabi ng mga ni Pastor Anthony?
time out po. DAB 9833 Honda Dark Gray. Paki-move daw po, sabi ng kapitbahay. Ayan. DAB 9833 Honda Dark Gray. Yan. Sorry po. Ayan. So, nasaan na po tayo? Dalawang matandang pastor, pinagtanungan po nila. Totoo po ba ito? Tinuturo ni Pastor Ante. Sumagot po kagad yung dalawang matandang pastor. Sabi, ay, hindi totoo yan! Pirin nyo, sa halip po na ako ang tanungin, na ako naman yung nagtuturo, ang tinanong po yung hindi nagtuturo. Tapos, nang sumagot po ng hindi totoo yan, sila po ang pinaniwalaan. Kaya nangyari po mga kapatid, tumayo po ako sa Sanhedrin. Tumayo po ako sa harap ng mga pastors at nagpaliwanag. Pero, kahit na hindi po nila pinaniniwalaan nung time na yun, hindi po alam kung pinaniniwalaan nyo na rin po ngayon. Kasi wala na po kayong tanong na hindi po namin sasagutin. Batay po sa mga talatang nakasulat sa bagong tipan ng biyaya. Kayo lang naman po ang niyayaya namin ng kape. And so mga kapatid, noong 2017, pinindigan pa rin po natin yung mensahe ng biyaya. Why? Because I know that I am of Christ Jesus and I know that I am called by the will of God. Gaya po ni Pablo. Hallelujah! And ganun din po kayo mga kapatid. Kayo po na nakaunawa ng mensahe ng biyaya. You are of Christ Jesus. You are not of your denomination. You are not of your church. Yung inalakhan ninyong church. You are of Christ Jesus. Let that be clear mga kapatid. Yung iba po kasi, hindi po sila maka-oo agad kasi natatakot po sila, hanggang sila sa denomination. Kasi natatakot po sila, baka mamay mawala yung kanilang love offering eh. Kasi natatakot po sila, baka mamay mawala yung mga kaibigan po nila eh. You see mga kapatid, iwan ka man ng sanlibutan, mayroon kang kaibigan na hindi ka iiwan kailanman. And His name is Jesus. So we've got to know mga kapatid, maging buhay po sa atin that you are of Christ Jesus and that you are called by the will of God. Amen mga kapatid? Pinag-usapan po natin, Roman numeral number 1, the bold apostle/author. Secondly, Roman numeral number 2, the beloved addressees. Sino po ang mga sinulatan ni Pablo? Sa verse 1, pangalawang bahagi. To God's holy people in Ephesus, the faithful in Christ Jesus. So mga Kristiyano po ito mga kapatid. Ang mga tumanggap po ng liham na ito ni Pablo ay mga born-again believers, mga mananampalataya. Ang sabi po sa ibang translations, to the saints. Ang sabi po ng salita ng Diyos, sa mga banal na nasa Efeso at mga tapat kay Kristo Jesus. Kaya nga po, paulit-ulit po tayo mga kapatid sa pagsasabing, ayon po sa Biblia, ang mga saints ay buhay na tao at hindi patay. Yan yung po sabi doon, sa mga saints, to the saints in Ephesus. Bakit naman buhay ang mga saints na yan? Kasi nga, hindi naman sila patay. Kaya nga, nasusulatan sila. At kaya sila nasusulatan kasi nakakapagbasa po sila. Bagamat 70 to 80% ng mga Kristiyano noon ang illiterate. No, hindi ho makapagbasa. Pero may mga nakakapagbasa. So therefore, i-correct po natin yung ating pananaw, mga kapatid, na ang santo patay na. Hindi ho mga kapatid. Ang mga santo buhay. At sa Biblia, ang mga santo hindi po dinadasalan. Sa Biblia po, ang mga santo nagdadasal. Amen mga kapatid? Kaya nga po ini-invite namin kayo sa Friday, sa Friday po, January 10. Every other Friday lang naman po ito mga kapatid. Magkaroon po tayo ng times of refreshing. Magkaroon po tayo ng prayer, magkaroon po tayo. Alam ko, nagpapanalanginan po tayo. Alam ko sa mga cells natin, nagpapanalanginan din po tayo. Pero iba din po mga kapatid, itong pinanganyaya namin, na magkaroon lang po tayo ng times of refreshing. Friday mga kapatid, pagod ka na sa trabaho, 1 week ka na nagtatrabaho. Tapos, magkita-kita lamang po tayo, magpalakasan po tayo, mag-iyakan tayo, mag-akapan tayo. Times of refreshing, prayer, and worship. Every other Friday lang naman po yun, mga kapatid. So, ang mga saints ay hindi ho patay. Ang mga saints po ay buhay. Kaya sinulatan po ni Pablo. Napansin po ba nating mga kapatid, sabi po doon, sila ay holy people in Ephesus.
They are holy people. Hindi po sila gagawing holy pa lang. Hindi po binanggit doon, to God's holy to be people. Hindi ho. Ang sabi po doon, to God's holy people. Holy na ba? Yes. Pero alam niyo, mababasa po natin doon sa chapter 4 to 6, nagkakagulo pa sila. Nagkakagulo, pero holy na. Sabi mo sa katabi mo, hi, holy. Yung iba po sa atin, di kagad matanggap yun. Hindi ako holy. Magulo pa ang utak ko. Marami pang dapat na baguhin sa akin. I know, and God knows. Sa behavior mo, marami pang pwedeng baguhin sa'yo. Pero tandaan mo kapatid, na ikaw, ginawa ng holy ni God, kaya nga makakapagbago ka na. Hallelujah! You are a holy person. No? And yung word na holy is from the Greek word hagios, na ang ibig sabihin po ay sacred, set apart for a special purpose. Ang isang Kristiyano ay inihiwalay na ng Diyos para sa isang sagradong layunin. Yan po yung identity mo, yan yung pagkakilanlan mo. Gaya ng alam na po natin mga kapatid, tayo mga born-again believers, ay ginawa na pong bagong nilalang ng Diyos. Alam na po natin yan, 2 Corinthians 5:17. We are now holy and righteous, 2 Corinthians 5:21, sa ating born-again spirit. At ang binabago na lamang po sa atin ngayon para umayon sa ating born-again spirit na holy na ay yung ating behavior. Sabi mo sa katabi mo, magpabago ka. Magpabago po tayo. Sabi ng Efeso 4:24 mula po sa Filipino Standard Version, at ibihis ninyo. Pag may pinabibihis ba sa'yo, ibig sabihin, meron na? Meron na, ibibihis mo na nga lang eh. Ano raw ang ibihis natin? Ang bagong pagkatao. Ano raw yung ibibihis natin, mga kapatid? Available na? Available na. Eh, kailan ba nilalang yung bagong pagkataong yan? Nanilikha. Tapos na? Gawa na o nasa ano pa, i-repair pa lang? Gawa na, nilikha na eh. Eh, kanino ayon yung pagkakalikha? Ayon sa wangis ng Diyos. Yung pala namang ibibihis mo na bagong pagkatao ay kawangis ng Diyos. Tanong, binibihis mo ba? Available na. Ibinibihis mo ba? No? Halimbawa, meron kang kaalit noong 2024, tapos nung magpuputukan na, 2025, nakita mo siya. Yan, magbatian na, para pumasok ng 2025 na maayos ako. Hindi, yun. Anong ginagawa mo kapatid? Kristiyano ka na. Hindi, yun. Ibinibihis mo ba yung bago mong pagkatao? Hindi mo isinusuot. Pero kapag sinabi mong, yes, tapusin ko na nga ito. Kung meron dapat tumapos sa aming dalawa, ako na. Sabi nga, lumapit ka sa kanya, sabi mo, tapos na tayo. Hindi yun ang sinabi mo. No? Sabi, tinatapos ko na itong ating tampuhan, inaakap kita ngayon, pinapatawad kita, kung meron din ako nagawang pagkakasala sa iyo, patawarin mo rin ako. Anong ginawa mo kapatid? Nung oras na yon, ibinihis mo ang bago mong pagkatao. Bakit? Kasi nilikha yun ayon sa wangis ng Diyos. Saan? Ano ba wangis ng Diyos? Tunay na katwiran at kabanalan. Yung pala naman ang pinabibihis sa atin. Amen, mga kapatid? Kaya lang, ang tanong doon, magbibihis ka ba? Ikaw ba ay magbibihis? So we have been set apart. Holy na tayo. Kasi nga, gaya ni Paul, we are of Christ Jesus. Si Kristo pong may-ari sa atin. Sabi ni Kristo, siya ang puno, tayo ang sanga. Ano po? Kaya kapag ka si Kristo na puno, banal, tayo mga sanga ay ano rin? Banal. Kasi nga, nakadugtong ka kay Kristo. Amen, mga kapatid? So as Jesus is holy, as the vine is holy, so are the branches. Ang mga tumanggap ng letter na ito ay God's holy people and they are from all walks of life. Ibig sabihin, tatay po sila, may trabaho, negosyo, teachers, lawyers, doctors, homemakers, slaves. No, tulad din sa panahon po natin ngayon. At gaya po sa panahon natin ngayon, ang common sa ating lahat mga kapatid is that we are saints na namatay na ang lumang pagkatao, inilibing ang namatay na lumang pagkatao, nabuhay at binigyan ng bagong pagkatao. Yun po yung mga talata natin. Romans chapter 6 verse 3 to 5 and Ephesians chapter 2 verses 5 to 6. Now, ayon po sa ating talata, ang mga beloved addresses na ito, sinulatang Kristiyano who are God's holy people, ay nasa Ephesus.
Na kung susuriin po natin mga kapatid, meron po mga yung unang-unang manuskrito, yung unang-unang kopya, wala pong word na Ephesus. Wala pong word na Ephesians. So parang lumalabas, parang ito pong letter na ito, na wala namang nakalagay na Ephesus o Ephesians, was meant to be a circulatory letter. At parang ipinalagay ni Pablo, okay, ipabasa mo muna yan sa Ephesians, tapos iikot mo dun sa mga churches sa Asia. Kaya walang nakalagay na Ephesus. Pero may nakialam siguro. Kaya pagdating sa Ephesians, nalagyan ng Ephesus. Anyway, kung ano man ang nangyari mga kapatid, ang liham na ito ay ginawang available doon sa churches noon at nagpapasalamat po tayo ngayon na ginawang available sa atin ngayon. Palakpakan nga po natin si Lord. Kaya tayo nakikibasa ngayon. No? So, ang Ephesus, mga kapatid, ay isang DCC port. Kung gusto mong pumasok sa Roman province of Asia, ang una munang pupuntahan ay yung pier ng Ephesus. Ito po yung mapa. Mapa lang po dala ko. Next week po siguro si Pastor James may picture. Totoong picture. Okay? So, makontento muna tayo sa mapa. Ayan po, yung Ephesus. May pier siya. Tapos, pag dumaong ka na sa Ephesus, makakapunta ka na sa Asia. Siyang pintuan. Papunta sa Asia. Ano po? Tapos, may magtatanong siguro, Pastor, nasaan yan ngayon? Yung Ephesus na yan, sa makabagong mapa. Ayan po ay nasa modern day Turkey. Turkey kung saan masarap ang baklava. Ayan. Ano po? So, yan po ang Turkey. Yan po yung pinuntahan ni na Pastor James, Sister Peewee, Sister Mel. Ano po? Doon po sila, marami po silang natutunan doon tungkol po doon sa churches of Revelation. So, ang Ephesus, modern day Ephesus, nasa modern day Turkey. Si Pablo po, ang unang pagbisita niya ni Pablo sa Ephesus is stopover lang. Hindi naman talaga siya nagtagal doon. Kasi papunta talaga siya sa Judea. Yun, nakita niyo po sa Jerusalem. Doon, bababa po siya doon. Papunta si Pablo doon. Dumaan lamang po siya. Bumili lang yata ng ng baklava. Papunta po siya kasi sa Judea. Acts chapter 18 verse 19. Bakit po naging malapit sa puso ni Pablo ang Ephesus? Kasi po, siya po ang nag-anim ng church na ito. He was the church planter ng church na ito. Kaya nga po, sa Acts 20 verse 31, ayun, sinulit na lang po natin, mababasa po natin doon that he stayed there, nag-minister po siya sa Ephesus ng 3 years. Kasi siya yung church planter. Now, binabanggit din po sa verse 1, mga kapatid, that these beloved addresses are not only God's holy people, but that they are faithful in Christ Jesus. Hindi lang po sila sagrado, sila rin po ay tapat. Totoong nabago na po ang buhay nitong mga sinulatang ito. Hindi pa nga lang nakikita sa kanilang mga kilos, yung iba, pero binago na po sila ng Panginoon. Ang tawag na po sa kanila ay faithful in Christ Jesus. Ang ibig sabihin po ng faithful is from the Greek word pistos, na ang ibig sabihin po ay tapat, trustworthy, mapagkakatiwalaan, you see? Dati hindi po tayo ganyan. Tama mga kapatid? Kapag may napulot po tayo 5 piso, hindi natin sinusoli. Sinasabi na, uy, 5 piso! Sabihin natin, kaninong? 5 piso ito. Kaninong? 20 pesos ito. O wala, akin na. Ang hina-hina kasi ng pagkakasabi mo kung magkano. Pero katulad po ng mga taga-Epeso, pagkakatiwalaan na po tayo. Amen mga kapatid? Ikaw ba ay pistos? Faithful ka na ba kay Christ Jesus? Amen. Sabi po doon, you are reliable, maaasahan ka. Dati hindi ka maaasahan. No, may binibigay na trabaho sa iyo, tapos after 3 hours, ganun pa rin. Pero ngayon, grabe. Ano? Bakit? Sapagkat yung trabahong pinagagawa sa iyo, dinadagdagan mo pa. Pinalinis lang sa iyo yung CR, yung buong gasolinahan, nilinis mo. Bakit? Sapagkat maaasahan ka na. Amen mga kapatid? Nagdadagdag ka ng gagawin. You are a believer. Ikaw ay nananampalataya. Hindi ka na magdududa.
Hindi ka pinagmumulan ng panghihina ng pananampalataya. You are faithful in Christ Jesus. Ano po? Kaya mula po dito mga kapatid, makikita po natin na dito sa aklat ng Ephesians, ang buhay Kristiyano sa anumang aspeto. Ikaw man ay asawa, magulang, anak, employer, employee, minister o iba pa, ay umiikot o umiinog lang sa tatlong aktibidad. Sabihin mo natin tatlong aktibidad. Sabihin natin pag-upo, paglakad, pagtayo. Tatlo lang. Unahin po natin yung pag-upo. Tingnan niyo po sabi po doon sa Ephesians 2:5. 2:6. And God raised us up with Christ and seated us with Him. Ano ka raw, kapatid? Ano ang posisyon mo ngayon, kapatid? Nakaupo. Sino katabi mo? Si Kristo. Yung pag-upo, mga kapatid, ay simbolo ng kapaguran o kapahingahan? Kapahingahan. Kaya po sa ating lahat, ako lang po ang hindi nagpapahinga. Dahil kayo po ang sarap ng inyong pagkakaupo. Ano po? May mga nakatayo din pala sa likod. So yung pong seated in Christ, sinasabi po, okay, sa buhay Kristiyano, matuto kang mamahinga. Nung nasa mixture pa po tayo, nakakapagod po ang buhay Kristiyano. Bakit? Sapagkat sa pulpito ay lagi nang sinabi kung ano ang mga dapat mong gawin. Na dapat mong gawin, pag hindi mo nagawa, hindi ka perfect. Pag hindi mo nagawa, nag-backslide ka na. Pero ngayon, nababasa po natin, teka, we are seated in Christ Jesus. Doon po nagsisimula ang ating buhay Kristiyano. Pamamahingang kasama ni Kristo. Ano yung pangalawa, mga kapatid? Pag-upo, pag-lakad. Yan. Ano po ang sabi sa Ephesians 4:1? Therefore, I, the prisoner in the Lord, urge you to what? Walk. Pwede kang mamuhay kasi galing ka na sa kapahingahan. Amen, mga kapatid? Meron po mga nagsasabi, ay, mga nasa biyaya, tamad yan! Dahil sinasabi nila, tinuturo nila, pinangangalat nila na wala nang gagawin sa ilalim ng biyaya. Hindi po, mga kapatid. Malinaw po ang 1 Corinthians chapter 15 verse 10 that by the grace of God, I am what I am. And it is not me, but the grace of God that is with me. I have worked harder than all of them. Sabi ni Pablo, mas naging masipag po ang nasa ilalim ng biyaya. Bakit po ako nakagawa ng mensahe this week, mga kapatid, para po sa ikalalakas ko at ikalalakas nating lahat? Dahil ako po ay nakakalakad dahil galing na po ako sa pag-upo. Galing po ako sa pag-upo at pamamahingang kay Kristo. Kaya sinasabi ko, Lord, ito ang mensahe namin sa Sunday. Salamat po, Panginoon. Ikaw po, O Diyos, ang magre-reveal sa amin. Tuturuan mo po ako sa aking pag-aaral. In Jesus' name, baguhin mo po ako habang nag-aaral ako. Tapos, pag ipinangaral ko na po, baguhin mo po kaming lahat sabay-sabay. Anong ginawa mo, kapatid? Nakaupo ka. At hinahayaan mo si Kristo ang magdikta sa iyo. Tapos, ngayon na nangangaral na po ako, lumalakad na ako. Inilalakad ko na yung aking iniupo. Amen, mga kapatid? Lunes na naman bukas. Sasabihin ng mga nanay, nako, ano na naman kayang ipapabaon ko sa anak kong ito? Kinain ng lahat eh. No, ano kayang bibilhin ko? No, natitigagal ka, hindi mo alam kung ano ipapabaon mo. No, nawawalan ka ng rest. Umupo ka muna, sabi mo, Lord Jesus, maraming salamat po. Ikaw po magpo-provide ng lahat ng aming needs para sa aking mga anak at maging sa kanilang pag-aaral, pambaon. Mag-rest ka muna. And then habang ikaw ay nakaupo kasama ni Kristo, sasabihin ni Lord kung ano yung iyong paglakad. Bilang nanay. Nanay pa lang yun. Paano kung tatay? Yung mga tatay, malapat ang balikat kasi tayo po nagtatrabaho. Yung mga nanay, malapat po ang balakang kasi sila nanganganak. Tama, mga kapatid? Kaya po mas namumroblema po yung tatay. Paano niya pakakainin yung kanyang pamilya? God bless you, fathers. Pagpalain po kayo, mga tatay. Amen? Pagpalain din po kayo, mga nanay. As you raise your children in the fear of the Lord. Pero paano po yun magsisimula? You sit with Christ. Tanggapin mo yung pagkakaupo mo kasama si Kristo. Para pag lumakad ka na, wala kang problema. Paano kung mangyari yung pinangaral ni Pastor Rodel nung 1 linggo na meron daw po tayong digmaan? Habang tayo po, mga kapatid, ay nandito sa journey. Naalala po ninyo yung preaching ni Pastor Rodel?
Nasa journey po tayo, pero meron din po tayong mga pagsubok. Paano gagawin mo? Pag-upo, paglakad, ano yung pangatlo? Pagtayo. Sabihin natin, pagtayo. Ano sabi ng Ephesians chapter 6, verse 11? Put on all of God's armor so that you will be able to stand firm against all the strategies of the devil. Ano naman sabi dyan, mga kapatid? Stand. Tatlo na. Ikaw ay nakaupo at mula sa posisyon ng pagkakapahinga, pinapamuhay mo yung buhay Kristiyano, lumalakad ka. Pag may digmaan, kapatid, anong gagawin mo? Tatakbo? Stand firm. Ano ibig sabihin ng mga kapatid? Titindigan mo na lang yung tinapos na gawa ni Kristo sa krus. Amen mga kapatid? Hindi ka naaaligaga. You stand firm, sabi doon, against all the strategies of the devil. Hayaan mo si Satanas, alam mo mga demonyito niya, hayaan mo yung mga diablo niya ang mataranta. But you are standing firm. May tumubong bukol ba sa kilikili mo? Stand firm. Amen? Sabi mo, Lord, maraming salamat po. By the stripes of Jesus, I am healed. Bukol, layas in Jesus' name. Amen mga kapatid, ang ginagawa mo, tumitindig ka lang doon sa tinapos na gawa na ni Kristo doon sa krus at muling pagkabuhay. Ikaw ay galing sa pag-upo, ikaw ay nakakalakad, buhay Kristiyano, at kung kinakailangan makipagdigma, you just stand firm. Alam mo ba ni Lord, mga kapatid, na magtatagumpay tayo? Yes. Because He has already made us His holy people. And that because He has already made us faithful in Christ Jesus. Sabi mo sa katabi mo, grace to you. Grace to each one. Roman numeral number 1, the bold apostle / author. Roman numeral number 2, the beloved addressees. Lastly, Roman numeral number 3, the blessed announcement. The blessed announcement. Ano sabi sa verse 2? Ano yung ina-announce ni Pablo na sumulat ng aklat ng Efeso? Grace and peace to you from God our Father and the Lord Jesus Christ. Pansinin niyo mga kapatid, pag binabasa niyo yung Bible, wala ko kayo mababasang peace and grace to you. Lagi pong grace and peace. Bakit? Because grace and peace are always found in that order dahil po grace, mga kapatid, is the foundation and peace is the fruit. Peace is the result. Hindi po pwedeng magsimula sa peace. Bakit po hindi pwedeng magsimula sa peace? Kasi sabi po sa Isaiah chapter 48 verse 22, there is no peace for the wicked. Wala daw pong kapayapaan sa mga hindi paligtas. Kaya bali wala pong magbatian ng peace be with you kung hindi naman tayo ligtas. Let us now offer each other the sign of peace. Magtitinginan tayo ngayon. Ano? Yung ba nagbabatian ng peace be with you, ligtas na? Kung hindi pa ligtas yung mga nagbabatian na yun, mga kapatid, di nila alam kung paano maligtas. How can they have peace with God? Kailangan malaman mo muna yung tungkol sa grace ng Diyos. Kung paano ka biniyayaan ng Diyos ng kanyang kaligtasan. Because grace is the foundation. So dapat, grace and peace to you. You've got to know first about the grace of God, yung biyaya ng Diyos. At itong dalawang ito, mga kapatid, both comes from the God the Father and the Lord Jesus Christ. Sabi ni Paul, grace and peace to you from God our Father and the Lord Jesus Christ. Ano ba yung grace? Balikan nga ulit natin yung grace, mga kapatid. Grace from the Greek word charis describes the undeserved, unmerited favor of God which He rains down upon us without expectation of return. Maganda po ba yan? Mas magiging maganda yan pag tinagalog natin. Yan. Ano ang grace? Ang pabor ng Diyos na pinauulan niya ng walang bayad at walang hinahanap na kapalit mula po sa atin na mga hindi naman karapat-dapat. Sino ba magtataas dito na kamay sabi niyan, ako dapat ako tumanggap ng grace kasi karapat-dapat talaga ako. Kasi ang bait ko. Kasi ang dami kong na-contribute sa lipunan. Kasi ang dami kong pinagkalooban ng Christmas.
Marami kong pinamudmud na pulang envelope. Mga kapatid, wala pong karapat dapat sa atin. Tayo pong lahat ay sindumi ng basahan. Sabi po ng aklat ng Isaiah, we are what? Our goodness are filthy rags. Ulitin natin mga kapatid, yung word na filthy rags doon, literally, pinagreglahan. Ano po? Hindi po kami makarelate ng mga lalaki. Pero nakakita na rin kami ng pinagreglahan. Yun po ba ay ating nilalagay sa dingding? Ang sinasabi natin, ang ganda nito, pinagreglahan nito. Wow! Beautiful! Wow! Wow, I am blessed. Hindi mga kapatid, ang mga pinagreglahan, ang ginagawa? Tinatapon. Saan? Sa bowl? Sa basurahan. Binabalot muna sa, parang may alam, binabalot muna sa kung saan. No? Tapos itatapon po natin, iba sa basurahan. Bakit po mga kapatid? Yun yung atin pong larawan ng good works na pinagmamapuri po natin. Kaya wala po tayong karapat, hindi po tayo karapat dapat. And yet, the grace of God, pinaulan po sa atin ng Diyos. And sabi natin kay Lord, babayaran ko po. Sabi ni God, hindi. Hindi ko yan pinababayaran sa'yo. Hindi rin ako naghahanap ng kapalit. At binibigay ko sa'yo kahit hindi ka naman karapat dapat. Amen mga kapatid? Bakit? Sapagkat nagbayad na po si Jesus doon sa krus ng Kalbaryo, tatanggapin na lamang po natin. Palakpakan nga po natin si Jesus. Amen. Yun po yung grace ng Diyos. Kaya tayo po na tumanggap ng charis, ibig sabihin ng grace, ng biyaya, ay tinatawag na karitoo. Ikaw ay graced. Ikaw ay biniyayaan. Amen? At yung action naman mga kapatid, ng pagkakaloob ng Diyos sa atin ng lahat ng bagay na libre dahil kay Kristo, Romans 8:32, ang tawag naman po doon ay charizomai. Ibig sabihin, to grace, magbiyaya. Okay? So, kitang-kita po natin mga kapatid na wala po tayong ambag, wala po tayong contribution. At kaya po, grace to each one ang title ng ating mensahe ngayon, pati na ng buong pag-aaral natin, ang aklat ng Ephesians, ay dahil ang grace po ay parang bookends. Alam niyo po yung bookends? Pagka marami po kayong libro, tapos wala naman kayong bookshelf, bili po kayo ng bookends. Ano yung bookends? Yung mga bakal na parang naka-L. Doon sa harap, tapos syempre lalagyan mo rin doon sa likod, no? Bookends po yun. Dito po mga kapatid, sa aklat ng Ephesians, ang grace ang bookend. Sa pasimula pa lamang po mga kapatid, ng talata natin sa verse 2, binanggit na po ang grace. Grace and peace to you from God our Father. Nandun yung unang bookend sa harap. Pastor, nasaan yung huling bookend? Nandoon sa last verse. Ephesians chapter 6 verse 24. Binabanggit na naman yung grace. Ayun na naman. Grace to all who love our Lord Jesus Christ with an undying love. Kaya ang aklat po ng Ephesians ay tinatawag din po na Book of Grace. Kasi nga, nasa harap, nasa likod. Ano po? Kaya sabi sa Ephesians chapter 6, ay, nabasa na ho pala natin. And so, once we receive yung grace ng Diyos, mga kapatid, we will experience peace. From the Greek word, eirene. Eirene. And it denotes a state of tranquility, harmony, and well-being. Ito po mga kapatid, no? Pag sinabi nating peace, meron po niya mga kapatid, kasama po dyan yung katiwasayan, kasama po dyan yung pagkakasundo, kasama po dyan yung kagalingan, kapayapaan. It is used to describe both the absence of conflict. Sino po may gusto mga kapatid, this 2025, maranasan mo yung peace, walang conflict. Di ba ang sarap po sa bahay mga kapatid na walang lumalagabag na pito? Ano yun? Hindi, hangin lang yun. Ano? Di ba ang sarap po na sa bahay mga kapatid, sabik na sabik kayong mag-uwian sa inyong mga tahanan dahil alam ninyo masaya sa bahay. Pero may mga tao po ayaw umuwi sa bahay. Kasi makikita na naman nila yung si ano. Kung sino man yung ayaw nilang makita doon sa kanilang bahay, bibilis na naman yung tibok ng kanilang mga puso. Di ba ba't kasarap mga kapatid na tayo po ay graced tapos meron tayong peace. Absence of conflict. Tapos merong the presence of positive blessings.
na kapag nakikita kayo ay meron pong mga pagpapala such as safety, prosperity, and spiritual peace. Ito pong term na ito mga kapatid is often associated with the peace that comes from a right relationship with God. Kaya po tayo may peace na ngayon dahil nga tama na yung relasyon natin sa Diyos. Wala na pong wrath ang Diyos, hindi na po napupuot ang Diyos. Kaibigan na po natin si God. Ama na po natin siya. Kapatid na po natin si Kristo. Actually, sabi na book of Hebrews, chapter 2, siya po ang ating big brother. So siya po yung tunay na may-ari ng bahay ni Kuya. Nandito tayo ngayon. Ano po? And so, makikita po natin mga kapatid, na dalawang declaration na ito, dalawang announcement na ito ay blessing. Di po ba't kasarap na pag nagbatian po tayo, idagdag natin to sa pagbati natin, hindi lang good morning. Sabihin mo nga sa katabi mo, grace and peace to you. Ang ganda. Amen. Doon naman sa kabila, grace and peace to you. Magbatian po tayo, grace and peace to you. Ang ganda, di ho ba? Pang-iba ba? Sa good morning lang. Pang-iba ba sa kung ano-anong bati? Grace and peace to you from God our Father and the Lord Jesus Christ. Praise God. Tama na. Take away. Sabay-sabay ho nating basahin. This 2025 and always, I am graced and have peace from God my Father and my Lord Jesus Christ. Let us pray. Lord, maraming salamat po. Ikaw po ang Diyos na muli bumusog po sa aming mga puso. Dahil sinabi mo sa Hebrews chapter 13 verse 9, it is good for our hearts to be strengthened, to be established, to be ennobled by grace. Lord, napakinggan po namin ang mensahe mo. Maraming salamat po na dahil kami ay of Christ Jesus, at dahil tinawag mo na po kami by your will, wala po kaming katatakutan this 2025. Gaya po ni Pablo, Panginoon, titindigan po namin ang mga pagkatawag mo sa amin. Kung kami man ay tatay, nanay, anak, magulang, kapatid, nagtatrabaho, employer, employee, negosyante, o anuman ang papel namin sa lipunang ito. Salamat sa paggabay mo po sa amin. Thank you that you already made us holy. Hagios, that we are already faithful in Christ Jesus. Maaasahan na po kami dahil binago mo na po kami talaga. Kung kaya nga po, binabati namin, sinasabi sa aming mga sarili, grace and peace to us. At sinasabi rin namin sa aming kapwa, grace and peace to you. Lalo na po sa mga hindi pa nakakakilala sa inyo. Kapatid, kung narito ka ngayon, hinihikayat kita lovingly na sampalatayanan si Kristo para maligtas ka. Hindi ka maliligtas pamagitan ng iyong sariling mabubuting gawa. Sa harap ng Diyos, ito ay larawan lang ng mga pinagreglahan. Ang tanging katanggap-tanggap sa Diyos ay ang tinapos na gawa ni Kristo sa krus at muling pagkabuhay. At yun ang ating sampalatayanan. Nais kitang samahan ngayon sa isang maikling panalangin ng pagkilala kay Kristo. Kung nais mong maligtas. At kayo rin po na nanonood online. Sabihin po natin, Panginoong Jesus, ako po ay isang makasalanan. Salamat po sa krus ng Kalbaryo. Pinatawad ninyo ang lahat kong kasalanan. Sumasampalataya ako sa inyo. Nagtitiwala sa tinapos ninyong gawa sa krus at muling pagkabuhay. Ako ngayon ay ligtas, hindi dahil sa aking kabutihan, kundi dahil sa inyong mayamang biyaya. Sa pangalan po ninyo, Jesus. Amen. Ako na lang po mananalangin, Lord, maraming salamat po. Kilala niyo ang mga taong iyon, mga anak ninyo ngayon, O Diyos, dahil sumampalataya na po sila sa iyo. Akayin po ninyo sila, Panginoon, sa isang mas malalim pang pagkilala sa inyo. And thank you, Lord, for the assurance na sa kanilang mga puso, meron na po silang kapayapaan dahil ligtas po sila magpasawalang hanggan. Hindi dahil sa kanilang mga gawa, kundi dahil sa tinapos na gawa ni Kristo. Pakitanggap po ang lahat ng aming papuri, pasasalamat at pagsamba. Sapagat dalangin po namin ito sa pangalan ni Jesus. Amen and amen. Ihanda po natin ang ating mga puso, mga kapatid. Magpipira-piraso po tayo ng tinapay.